Nitong nakaraang school year, ang CAA Elementary School sa Las Piñas ang nagtala ng pinakamaraming enrollees sa Metro Manila. Aabot sa halos 9,000 estudyante. Taon-taon na lang tuwing pasukan, malaking problema ang mga siksikang classroom, bunga ng kakulangan sa mga classroom. Maliban sa pahirap ito sa mga mag-aaral at guro, ang ilan sa mga ito takaw disgrasya pa. Live mula sa Pasig, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, taon-taon tuwing pasukan, problema nga yung kakulangan sa silid-aralan at kakabit niyan yung problema sa kaligtasan at kalusugan ng mga estudyanteng nagsisiksikan sa isang classroom. Ang gusaling ito ang orihinal na Payatas High School ng itayo noong 1994. Meron lang 4 na sections kada level. Ngayon may mahigit 20 sections na bawat level. Kaya ang malalaking classroom hinati na lang sa 2. Imbis na magkaroon kami ng 100 per class, ang ginawa namin, hinati namin to accommodate 16. So nilagay nyo lang ma'am ng ano? Oo, division. Parang plywood lang ba yan? Opo, opo. Tapos ma'am, ganito talaga ka-siksikan nyo? Opo, talaga. Nakita yung mga upuan? Nagkaklase dito ay from 60 to 70 students. Saan po ilalagay yung mga bag nila dyan? Sa ilalim. Nandiyan dyan sa ilalim ang mga gamit. Oo. So pag lalabas yung isang tao magsi-CR, edi lahat sila tatayo. Lahat sila tatayo. Excuse me, ganon. Oh, paano po emergency ma'am? Paano kami lalabas ng ano pag nandun? May fire exit po tayo magkabila. Tapos may paano ko lalabas? Ayun na nga. Kasi medyo maliit ano. Tapos iisang pinto yung in and out nila. Ayun. So, awa ng Diyos, hindi pa naman nagkakaroon. Wag naman sana. Sa ganitong siksikang kwarto, mapapaisip ka rin kung paano agad ma-evacuate ang mga estudyante kung magkaroon ng emergency. Wag naman sana, halimbawa magkasunog o lindol. We are prepared. Talagang pag nag-earthquake drill kami, hindi lang namin once ginagawa. Ang CR din dito, tig-isa lang para sa babae at lalaki kada building. Ibig sabihin 500 estudyante ang sharing sa isang CR na may 4 na cubicle. Pero swerte pa kung tutuusin ang eskwelahan nila Teacher Ludivina. Nung isang taon lang kasi napatayuan pa sila ng bagong building. Ang Batasan High School na siyang may pinakamataas na enrollment sa Quezon City, kulang na nga sa classroom, kulang pa sa mga upuan. Nasa 70 hanggang 100 estudyante ang nagsisiksikan sa isang classroom para mapagkasya ang mahigit 13,000 estudyante na papasok ngayong taon. Para kasing trip to Jerusalem, kung sinong unang dumating, siya yung may upuan. Magulo. Tapos yung iba naman, nakikinig maingay kapag may nagtuturo. Sa Kamara, nangalampag kanina ang Kabataan Party List. Kulang raw kasi ang budget na nilalaan ng gobyerno para sa edukasyon. Dapat daw ang para sa edukasyon, katumbas ng 20% ng kabuuang budget ng gobyerno. Sa ngayon, ang mahigit 207 billion pesos na budget para sa DepEd sa 2011, katumbas lang ng 13% ng kabuuang budget. Sa computation ng Kabataan Party List, kung ipapamahagi ang budget na yan sa mahigit 22 milyong estudyanteng Pinoy, edad 6 hanggang 15, lalabas na wala pang 6 na piso kada araw ang nilalaan ng gobyerno kada estudyante. From our foreign debt servicing, rechannel some of these funds to education, criminal neglect on the part of the government that we have inadequate funds for the education sector because it is a constitutionally guaranteed right. Sa ngayon naman daw, tiyaga-tiyaga lang ang mga tulad ni Teacher Ludivina at mga estudyante niya. Pero wala raw sisihan kung mas maraming kabataan ang nawawalan na ng interes sa pag-aaral. Isang factor din yun kung bakit ang mataas ang dropout sa ating mga estudyante. Dahil syempre akong estudyante, masikip, mainit, tatama rin na kung pumasok. Gano'n. Jessica, paulit-ulit naman ang pagtitiyak ng DepEd na tinutugunan nila yung iba't ibang problema sa education system. Sa katunayan nga, binibida nila na ngayong taon tumaas ng 30 billion pesos ang budget ng DepEd. At 11 billion pesos daw dyan ay gagamitin nila for 9,000 additional classrooms at more than 2 billion pesos naman for the hiring of additional 10,000 na mga guro. Jessica? Pero kulang pa rin talaga, Ruth. Although every year may nadadagdagan din naman kasi yung enrollment. So parang back to square one tayo every school year.
Tama yan, Jessica. Actually, ngayon nga ay nadagdagan ng almost 2 million yung mga enrollees natin sa darating na pasukan. No? Pero yung isa ring pinunto nung Kabataan Party List, kahit nga tumataas nga yung enrollees natin, ang problema, meron ding mga dropouts at mababa din yung completion rate ng mga estudyante sa iba't ibang levels. Not to mention, yung almost 8 million out-of-school youth na dapat daw ay tugunan din ng gobyerno, Jessica. Alam ko nung nakaraan, Ruth, ang isang solusyon na naisip niya ng maeskwelahan ay yung shifting. Merong morning shift, may afternoon, merong pang evening shift, kahit sa mga elementary at high school. Ano na ba ang policy at update tungkol dyan? Patuloy pa rin nila ginagawa, Jessica, yung shifting na yan. Kaya nga, kahit pa paano naiibsan ng konti yung space sa classroom kasi nga hinahati-hati na lang nila yung mga estudyante, Jessica. Okay, in the meantime, reme-remedyo na lang muna and make do with whatever resources that is available. Maraming salamat, Ruth Cabal.